Si Ilan ay isang simpleng dalaga na lumaki sa probinsya, namulat sa buhay ng pagsasaka at pagsusumikap. Mahal niya ang kanilang lupa, isang pamanang hinding-hindi niya kayang ipagbili. Kahit pa halos 50 milyon na ang alok ni Inigo Villanueva, ang arugante at makapangyarihang hasyendero na nais makuha ang lupain yon. Ngunit nang biglang magkasakit ang kanyang ama at mangailangan sila ng malaking halaga, napilitan siyang lumapit kay Inigo, dala ang titulo ng lupa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, imbis na bilhin ang lupa, inalok siya ni Inigo ng isang kasunduan, isang kasal kapalit ng tulong. Sa kabila ng kanilang laging pag-aaway, unti-unting nagbago ang kanilang samahan. Ngunit sa isang relasyon na nagsimula sa isang kasunduan, may puwang ba para sa tunay na pag-ibig? May pag-asa nga bang mahalin nila ang isa't isa? Nay! Nay! Pagtawag ng isang magandang babae sa kanyang ina habang tumatakbo ito papalapit sa bahay nila. Dahan-dahan sa pagtakbo anak! Baka madapat masugatan ka! Paalala ng ina niyang si Isabela. Nay, marami kaming naani na kamote at patatas ni tatay. Dahil dyan ay pagluluto ko kayo ng nilagang baka mamayang tanghalian at french fries naman mamayang merienda. Masayang saad ni Ilana habang nakangiti siyang pinagmamasdan ng ina. Simple lang ang buhay nila, pero masaya na sila. Nakatira sila sa lupa nila dito sa bayan ng Magayon. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin anak ha. Pasensya na't kinailangan mo pang tulungan ako dahil umalis na yung mga tauhan natin na kasama ko sa pag-aani. Pagpapasalamat ni Israel sa anak habang inilalapag niya sa lamesa yung mga ani nila. Ano ka ba naman tay? Siyempre naman po okay lang, tsaka namiss ko nga pong gawin to kasama ka. Nakangiting saad ni Ilana sa ama niya. Paano ba yan? Tulungan niyo na po akong linisin at maghiwa ng mga rikado na gagamitin ko sa pagluluto. Masayang saad ni Ilana bago siya nagtungo sa kusina nila upang kumuha ng mga kutsilyo. Lingid sa kaalaman nila na namumroblema na si Israel. Halos lahat kasi ng lupain dito sa bayan ng Magayon ay nabili na ng isang mayamang hasyendero na kung tawagin nila ay si Mr. Villanueva. At ang hindi na lang nito nabibili ay ang lupa nila Ilana. Hindi rin nila alam na ang dahilan kung bakit nag-alisan ng mga tauhan ni Israel ay dahil pinagbantaan sila ng mga tauhan ni Mr. Villanueva. Hindi sinasabi ni Israel ang problemang yun sa anak niya dahil alam niyang hindi ito magpapatalo at baka awayin pa nito si Mr. Villanueva. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nakaupo si Inigo sa kanyang swivel chair nang may kumatok sa pinto ng opisina niya. Come in. Malamig na saad niya bago siya uminom ng alak. Good morning Mr. Villanueva. Ito po yung report ko mula sa huling lupa na hindi niyo pa nabibili dito sa Magayon. Kagaya po ng dating sagot ni Mr. Lopez ay ayaw niya pa rin ibenta sa inyo ang lupa. Saad ng tauhan ni Inigo dahilan para mapahigpit ang kapit niya sa baso ng alak na hawak niya. Nauubusan na ako ng pasensya sa lalaking yun. Pinagbantaan ko na lahat ng tauhan niya para umalis na ang mga ito at mawalan siya ng katulong. Pero hanggang ngayon ay ayaw pa rin niya talagang ibenta sa akin yung lupa. Halos 50 million na yung inalok ko sa kanya, pero ayaw niya pa rin. Inis na saad ni Inigo bago niya binaba yung baso sa lamesa. Susubukan po namin siyang kumbinsihin ulit, mamaya hanggang sa pumayag na siya. Saad muli ng tauhan ni Inigo. What should I do? Kailangan ko bang patayin ang isa sa miyembro ng pamilya niya para lang pumayag siya? Tanong ni Inigo bago siya nagsindi ng sigarilyo. Sa tingin ko po hindi magandang idea yun, boss. Baka mas lalo lang magalit si Mr. Lopez. At mas lalong hindi niya ibenta yung lupa. Saad ng tauhan niya na nagpaisip kay Inigo. Fine, go now. I'm expecting result later. Saad ni Inigo bago lumabas ang tauhan niya at naiwan na lang siya doon. Yo, brother. Bakit nakasimangot ka kaagad kuya? Ayaw mo ba akong makita? Nagtatampong saad ng kapatid niyang si Ian nang makapasok siya sa loob ng opisina ni Inigo, kasabay ng paglabas ng tauhan ng kuya niya. Why are you here? If you're only here to annoy me, umuwi ka na lang. I'm busy at marami akong iniisip. Malamig na saad ni Inigo, dahilan para mapanguso si Ian. Kuya naman, lagi ka na lang ganyan. Don't be so cold kuya. Sige ka, wala nang magkakagusto sa'yo. Pangaasar ni Ian sa kuya niya bago ito
naupo sa sofa. I think, kailangan mo na ulit ng girlfriend. Nakatatlong palit na si Sam ng boyfriend, tapos ikaw wala pa. Baka isipin nun, siya pa rin ang gusto mo. Pagbibigay suggestion ni Ian habang tinutukoy niya ang ex-girlfriend na gold digger ng kuya niya. Never. I don't love her anymore. Tsaka hindi ba pwedeng gusto ko lang ng peace of mind? Kaya ayoko munang makipagrelasyon? Tanong ni Inigo, kaya naman napaisip ang kapatid niya. Sabagay, pero mas masaya pa rin kapag may girlfriend. Meron kang kakadal at merong laging naglalambing sa'yo. Buti na lang ako, may Kali na sobrang cute. Kinikilig na sad ni Ian habang iniisip niya ang kanyang nobya. Kung nandito ka para magsalita ng walang kakwenta-kwenta ay umalis ka na. I'm tired at may mga meetings pa ako mamaya. Sad ni Inigo kaya naman iniwan na siya ni Ian doon. Bigla siyang napaisip at napagpasyahan niyang i-cancel lahat ng meeting niya ngayon para maglibot-libot sa mga lupa na pagmamay-ari niya. Hello Raven, cancel all my meetings. May mas importante pa akong kailangang gawin, kaya hindi ako papasok mamaya. Saad ni Inigo. Hindi na niya hinayaang magsalita pa si Raven at pinatay niya na kagad ang tawag bago siya tumayo sa kinaupuan niya. I just hope na ibenta niya na sa akin yung lupa. Saad ng binata bago siya lumabas sa opisina niya upang kumain na ng lunch. 2:00 ng hapon nang magsimulang maghiwa ng mga patatas si Ilana upang gawing French fries na memeryendahin nila. Wala ang ama niya sa bahay dahil pumunta ito sa may kabilang bayan upang bumili ng mga buto ng bago nilang itatanim kinabukasan. Siya, si Ben, at ang kanyang ina na lang ang kasalukuyang nasa bahay nang may biglang tumigil na kotse sa harapan ng bahay nila. Kinalampag ng mga taong yun ang gate nila ng malakas dahilan para mainis si Ilana. Diyos ko naman, bakit nila ginaganon yung gate namin? Sino ba sila? Tanong ni Ilana sa sarili bago siya lumabas ng bahay at naubutan niya ang mga hindi pamilyar na lalaki sa harapan ng bahay nila. Nandito ba si Israel Lopez? Kung nandito ay palabasin niyo na siya at kailangan namin siyang kausapin. Saad ng mga lalaking yon dahilan para magtakas si Ilana. Wala po si tatay eh. Sino po ba kayo? At anong kailangan niyo sa tatay ko? Tanong ni Ilana sa mga lalaking yon. Ngayon niya lang nakita ang mga lalaking ito at hindi naman sila ang mga tauhan sa taniman ng ama niya. Kailangan niyo nang umalis sa lupang ito. Huwag niyo na kaming pahirapan at hayaan niyo na lang kami na bilhin nito. Saad ng lalaki dahilan para mapataas ang kilay ni Ilana. Mawalang galang na po pero hindi po namin ibebenta ang lupa namin. Kaya kung wala na po kayong ibang sasabihin ay umalis na po kayo. Pakiusap ni Ilana at akmang isasarado na niya ang gate nila nang pigilan siya ng mga lalaki. Alam niyo, pinahihirapan niyo lang ang sarili niyo. Kung ayaw niyong mapahama kayong buong pamilya, ay ibenta niyo na sa akin yung lupa at umalis na kayo sa lugar na ito. 100 milyon para sa lupa niyo. Pag-aalok ng tauhan ni Mr. Villanueva bago niya mahigpit na hinawakan ang braso ng dalaga. Hoy! Anong ginagawa niyo dito? Bitawan niyo ang anak ko! Sigaw ni Israel nang makauwi siya. Speaking of the devil, nandito ka na Israel. Wala kaming ginagawang masama sa anak mo. Pero baka soon, meron kapag hindi mo pa ibinenta sa amin ang lupang ito. Saad ng lalaki na may halong pagbabanta dahilan para mainis si Ilana. Kung sa tingin niyo matatakot kami nang dahil sa pagbabanta niyo ay nagkakamali kayo. Hindi namin ibebenta ang lupa namin sa inyo kahit lumuha pa kayo ng ginto sa harapan ko. Umalis na kayo! Pagtataboy ni Ilana sa kanila. Humanda kayo. Pagbabanta ng mga lalaki bago sila napilitang sumakay sa kotse nila at umalis. Tay, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Tanong ni Ilana sa ama niya. Napabuntong hininga na lang si Ilana. Sa tingin niya, ay ito na ang oras para sabihin niya sa anak ang kasalukuyang problema niya. Matagal niya na itong gustong sabihin ngunit ayaw niyang mag-alala si Ilana, kaya itinago niya ito. Pumasok sila sa loob at nagsimula ng ikwento ni Israel ang tungkol kay Mr. Villanueva at ang lupa nila. Basta kahit anong mangyari tay, hindi natin ibebenta ang lupa natin. Wala akong pakialam sa Mr. Villanueva na yan. Inis na sad ni Ilana at tumango na lang ang ama niya. Nay, pwede po bang kayo na po munang magluto ng French fries? Magpapahangin lang po ako sa labas para makapag-isip-isip po ako ng maayos. Pakiusap ni Ilana at pumayag naman ang ina niya. Sige, basta bumalik ka rin kaagad ha. Saad ni Isabela bago tuluyang
lumabas si Ilana sa bahay nila. Naglakad-lakad siya papalayo sa may dulo ng lupa nila upang doon magpahangin. Nagpagawa kasi siya ng duyan doon at doon niya muna sanang balak magpahinga at magpahangin. Ngunit bago pa man siya makaupo sa may duyan, ay may biglang lumabas na kabayo mula sa may kakahuyan na muntik na siyang masagasaan dahilan para matumba siya sa gilid. Aray! Sigaw ni Ilana bago siya tumayo at masamang tumingin doon sa lalaking nakasakay sa kabayo. Ngunit parang nag-slow-mo ang mundo niya nang magtama ang mga mata nilang dalawa. Ngunit nagbalik agad sa wisyo si Ilana at sinigawan niya yung binata. Hoy lalaki! Sira ulo ka ba? Bakit hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Galit na sigaw ni Ilana sa binata. Watch your mouth, woman. Ikaw kaya itong paharang-harang dyan. Kita mo nang nangangabayo ako, tapos gigitna ka pa talaga. Baka ikaw ang sira ulo. Malamig na saad ng binata dahilan para mainis si Ilana. O baka naman sinadya mo lang talagang gumitna dahil gusto mong magpapansin sa akin. Mission success ba? Dahil napansin na kita? Nakangising saad ng lalaki dahilan para mapangiwi si Ilana. Asa ka? Sino ka ba para magpapansin ako? Hindi ka naman gwapo. Kamukha mo yung kabayo mo. Inis na saad ni Ilana bago niya inirapan ang binata. Ang mga sinabi niya ay kasinungalingan lang dahil sobrang pogi talaga ng lalaking yon. How dare to say that to me? I'm too handsome para maging kamukha ng isang kabayo. You're getting on my nerves, woman. Nang dahil sa sinabi ni Ilana ay medyo na-offend ang binatang yon dahil hindi nga naman siya mukhang kabayo. Mukha siyang gwapong diwata na galing sa fairy tales. Wala akong pakialam sa'yo. Alam mo, pumunta ako dito para maghanap ng peace of mind pero sinusubukan talaga ako ng tadhana. Nauubos ng pasensya ko sa inyo. Makaalis na nga't baka hindi kita matansya at baka kung ano pang masabi ko sa iyong kabayo ka. Inis na sad ni Ilana bago siya padabog na naglakad mula roon, pabalik sa bahay nila. Hay nako, nakakainis na talagang mga gwapong lalaki ngayon. Gwapong-gwapo sa sarili at ang yayabang pa nila. Akala mo naman kung sinong gwapong diwata ay pare-parehas lang naman tayong mahal ng Diyos. Aniya sa sarili habang patuloy pa rin sa paglalakad. Inis at galit ang nararamdaman ni Inigo nang makabalik siya sa mansyon. Nakakainis. That woman is so irritating. Ang kapal ng mukha niyang sabihin ako na mukhang kabayo. Galit na sad ni Inigo bago siya padabog na umupo sa sofa. You look pissed, kuya. Did something bad happen? Tanong ni Ian na kasalukuyang kalalabas lang sa guest room dahil natulog. You're still here? Tanong ni Inigo at tumango naman ito bago umupo sa tabi niya. Can you believe it? Some woman said I look like Geldon. Pagrarant ni Inigo sa kapatid niya. Geldon? Yung kabayo mo? Tanong ni Ian habang nagpipigil siya ng tawa. Yeah, like what the heck? Hindi ako ganito kagwapo para sabihan niya lang na mukhang kabayo. Sino ba siya sa inaakala niya? Sobrang liit niya nga eh, para siyang elementary student. Aniya habang si Ian naman ay tumatawa na ng sobra-sobra. Stop laughing, Ian. Huwag lang talaga magpapakita sa akin yung babaeng yun dahil malilintikan siya sa akin. Inis na saad ni Inigo. Tapos yung babaeng yun na palang nakatadhana sa'yo no, kuya. Ang sayo nun. Aniya niya habang patuloy pa rin sa pagtawa. Medyo naiirita na sa kanya si Inigo kaya naman iniwan na siya ng binata doon at nagtungo na ito sa kwarto niya. Makalipas ang halos 3 linggo ay maayos naman ang buhay ng pamilya Lopez. Halos araw-araw pumupunta doon ang mga tauhan ni Mr. Villanueva pero lagi lang silang hindi pumapayag at umaalis na rin ang mga ito kaagad. Hanggang sa may hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Habang nagtatanim sila Ilana ay hindi inaasahang hinimatay ang ama niya at dinala ito sa ospital. Doon niya nalaman na may cancer ito at kailangan nila ng napakaraming pera. Kailangan na nilang masimulan ng treatment ni Israel dahil kapag hindi ito nasimulan ng maaga ay maaari itong ikamatay ni Israel. At dahil hindi sapat ang kinikita nila ay wala nang ibang naisip na paraan si Ilana kung hindi ibenta ang lupa nila. Okay lang po ba, Nay? Wala na po talaga kasi akong maisip na ibang paraan para magkaroon tayo ng perang pangpagamot kay tatay. Lumuluhang saad ni Ilana dahil hindi na niya alam kung ano ang iisipin niya. Halos ilang araw na siyang walang tulog sa kakaisip ng mga maaari niyang pagkakitaan para lang makapagpagamot ang ama niya.
Oo naman anak. Sa probinsya na lang tayo nang magbuho mananatili pagkatapos ng paggagamot sa tatay mo. Wala na tayong ibang maisip na paraan. Saka sobrang kailangan na talaga natin ng pera eh. Saad ni Isabela bago niya inabot sa anak ang isang maliit na susi. Sa loob ng cabinet namin ng papa mo ay may kahon doon na nakapadlak. Buksan mo yun gamit ang susi na ito at doon mo makukuha ang titulo ng lupa. Ibenta mo na yun kay Mr. Villanueva para maipagamot na natin ang tatay mo. Pagpapaliwanag sa kanya ng ina niya at ginawa niya yon. Nilunok ni Ilana ang pride niya bago siya magtungo sa villa ng Villanueva upang ibenta na kay Mr. Villanueva ang lupa. Ano kayang itsura ni Mr. Villanueva? Siguro panot siya na mapangit tapos matanda na siya. Well, hindi ko pa kasi siya nakikita kaya wala din akong alam. Saad ni Ilana sa sarili niya bago siya lumapit sa mga gwardya. Nang sinabi niyang tungkol sa lupa ang pag-uusapan nila ni Mr. Villanueva, ay kagad siyang pinapasok ng gwardya sa loob. Ang mga maid ang nagdala sa kanya sa opisina ni Mr. Villanueva, nakasalukuyang nakatalikod at nakatingin sa bintana. Magandang umaga po Mr. Villanueva. Nandito po ako para ibenta na sa inyo ang lupa namin. Malungkot na sad ni Ilana na nagpangisi sa binata. Well. Finally, tama ng desisyon niyo. Mabuti naman at napag-isip-isip na rin kayo. Bakit? Dahil ba naghihirap na kayo? Nakangising tanong ni Mr. Villanueva bago siya humarap sa dalaga. Para naman silang pinagsakluban ng langit at lupa nang makita nila ang isa't isa. Ikaw? Ikaw si Mr. Villanueva? Gulat na saad ni Ilana habang hindi siya makapaniwalang nakatingin sa binata. So what kung ako si Mr. Villanueva? You must be Ilana Venice Lopez, the daughter of Israel and Isabela Lopez. Tanong ni Inigo bago niya pinagmasdan mula ulo hanggang paa ang dalaga. Ano kung ako nga? Alam kong alam mo na ang dahilan kung bakit ako nandito. Saad ni Ilana bago siya yumuko. I know, your father got sick and you need a lot of money for treatment. Kaya naman, ibebenta mo na sa akin yung lupa. Tanong ni Inigo at tumango naman ang dalaga. Wala na akong choice eh. Kesa naman hayaan kong maghirap si tatay doon sa ospital. I'm down doon sa last price na inoffer mo sa akin. Saad ni Ilana. Oh, the 50 million? Sure. Paanong payment ba ang gusto mo? Cash or check? Tanong ni Inigo bago niya inilabas ang cheque niya. Alagaan mo yung lupa namin ha. Mahal na mahal ko yun. Saad ni Ilana habang pinipigilan niyang sarili na lumuha. Labag talaga sa kalooban niya na ibenta yung lupa pero wala siyang magawa. Kailangan nila ng pera para sa tatay niya. Oh come on, why are you crying? That's just a land. Lupa lang yan. Makakabili ka naman ng bagong lupa sa ibang lugar kapag nasa yun yung 50 million pesos. Inis na sad ng binata bago siya napairap. Dahan-dahang inabot ni Ilana ang titulo ng lupa habang lumuluha ito dahilan para mapabuntong hininga si Inigo. Hindi ko nabibili ng lupa niyo, pero bibigyan pa rin kita ng 50 million. Pero may isang kondisyon. Pag-aalok ni Inigo ng bagong deal sa dalaga. Kaagad niyang nilapitan ng dalaga at pinunasan niya ang mga luha nito. Be my wife, Ilana. Seryosong saad ni Inigo habang ang kanilang mga mata ay nakatitig sa isa't isa. Ha? Nagtatakang tanong ni Ilana. In another words, I'll pay for your father's hospital bill and I will give you 50 million. Money is not an issue for me, so don't worry about the amount of money I'm gonna spend on you. In exchange, you'll be my wife. Pag-aalok ni Inigo kay Ilana. Ha? Asawa? Ako magiging asawa niya? Hindi makapaniwalang saad ni Ilana sa sarili niya habang nakatingin sa binata. Asawa? Bakit asawa? Ayaw mo ba ng maid? Hindi makapaniwalang tanong ni Ilana sa binata. I already have a lot of maid at asawang wala ako. Aside from that, my parents have been pestering me to have a wife and a kid. Paliwanag ni Inigo sa relasyon niya bago siya tumalikod sa dalaga. Pero it's your choice naman. Kung gusto mong yung lupa ang ibenta, edi yung lupa ang ibenta mo. Pero kung gusto mo namang manatili sa inyo yung lupa mo, ay pakasalan mo ko. Nakangiting said ni Inigo bago siya umupo sa sopa. If you want to be my wife,
There are only two rules. You have to love me at wala nang iba. Of course, mamahalin mo pa rin ang pamilya mo. Ang sinabi ko na bawal mong mahalin na yung ibang lalaki. I should be the only man you love. Pagpapaliwanag ni Inigo sa dalaga. Hindi niya naman pinipressure dahil irerespeto niya kung anumang desisyon ng dalaga. Kung pumapayag ka na maging asawa ko, ay kailangan mong ibigay sa akin ang unang pakikipagtalik mo. Pero kagaya nga ng sinabi ko, hindi kita pinipilit. I don't like forcing things out. It's your decision kaya pag-isipan mong maigi. Dagdag pa ng binata, bago niya inilapag sa lamesa ang isang ring box na kinuha niya sa may cabinet niya kanina. Ang singsing na ito ay matagal na sa kanya dahil ibibigay niya sana ito sa kaniyang ex. Pinag-isipang mabuti ng dalagang desisyon niya. Handa siyang isakripisyo ang sarili niya para lang mailigtas ang ama niya, pati na rin ang lupang minamahal niya. Kaagad siyang lumapit kay Inigo bago namumulang nagsalita. Pumapahig na po ako na maging asawa mo. Saad ng dalaga na nagpangisi kay Inigo. Kaagad niyang tinapik ang hita niya senyas na pinapaupo niyang dalaga at sumunod naman ito. I never thought na papayag ka sa deal na ito. Pero since that's your decision, you have to satisfy me. Nakangising sad ni Inigo habang si Ilana naman ay namumula sa hiya. Lumabas ka na sa opisina ko, Melvin. Also before you do, lock the door. Sad ni Inigo bago niya hinawi ang buhok ng dalaga at hinalikan niya ang liig nito. Wala akong experience sa ganito. Hindi ko alam kung paano to. I don't even have a first kiss. Nahihiyang sad ng dalaga. What? You're already 25, pero wala ka pa ring first kiss? Are you serious? Hindi makapaniwalang sad ng binata bago niya pinaupo si Ilana sa sofa. Sinimulan na niyang hubadin ang suot niyang long sleeves dahilan para mapaiwas ng tingin ng dalaga. NBSB ako kaya wala pa. Sagot ng dalaga bago niya ibinalik ang tingin sa binata. Well, I guess ako ang magtuturo sa'yo. Nakangising sad ni Inigo bago niya pinatungan ng dalaga at siniil ng halik. Hindi na napigilan ng dalaga ang binata dahil tuluyan na rin siyang nag-init ang katawan. Tahimik na nakaupo si Inigo habang nagtitipa sa laptop niya. Kasalukuyang 2:00 na ng hapon dahilan para makaramdam ng gutom ang binata. Hindi ako nakakain ng tanghalian ng dahil sa babaeng to. She's so hot that I couldn't even control myself. Saad ni Inigo sa sarili bago siya tumingin sa dalaga na kasalukuyang mahimbing na natutulog. Oh wait, I almost forgot. Saad ni Inigo bago niya kinuha yung singsing na nasa box at binuksan niya ito. Isinuot niya ito sa daliri ng dalaga bago niya tinawagan ang assistant niya. Hello Carl, may papagawa ako sa'yo. Saad ni Inigo nang sagutin ng assistant niya ang tawag. Sinabi niya sa assistant niya na bayaran ng hospital bill ng ama ni Ilana, pati na rin ang iba pa nilang bayarin. Kaagad naman siyang sinunod ng assistant niya. Mine. Nakangising sad ni Inigo bago niya hinalikan ang kamay ng dalaga. Nang dahil doon, ay hindi inaasahang nagising ang dalaga at akmang tatayo na ito nang maramdaman niya ang pagsakit ng kaniyang pagkababae. Don't force yourself, Ilana. Masakit talaga yun kapag first time. Saad ni Inigo na nagpapula sa pisngi ng dalaga. Hindi to panaginip. Totoong may nangyari sa amin. Paano napunta to sa ganito? Hindi makapaniwalang saad ni Ilana sa sarili. Magpahinga ka na lang muna. Anyways, are you hungry? Tanong ni Inigo habang si Ilana naman ay tulala lang habang pinoproseso ang mga nangyayari. Are you hungry, Ilana? Muling tanong ng binata dahilan para mabalik sa wisyo ang dalaga. Tumango naman ito habang patuloy pa rin siya sa pag-iisip. Nasira ko yung damit mo, kaya yung long sleeve ko na lang ang isuot mo. Saad ni Inigo bago niya pinulot yung long sleeve niya at sinuot naman ito ng dalaga. Pero ikaw, anong susuotin mo? Don't worry about me, Ilana. Stay here. Magpapadala ako ng food dito sa mga maid at kukuha rin ako ng sando. Saad naman ni Inigo bago niya hinalikan sa noo ang dalaga at lumabas na ito sa opisina niya. Grabe, hindi ko na maproseso ang mga pangyayari ngayong araw. Una may nangyari sa amin ni Mr. Villanueva, ST Inigo. Tapos ang sweet niya pa. Bukod pa doon ay engaged na kami dahil doon sa deal.
Saad ni Ilana habang nakatingin siya sa daliri niya na may singsing. Ngayon pa lang kailangan ko nang gumawa ng palusot kay nanay at tatay. Kung papaano naging kami. Sigurado akong magagalit sila kapag nalaman nilang ginamit ko ang sarili ko para lang mabayaran ng hospital bill ni tatay at para hindi maibenta yung lupa. Dagdag pa ng dalaga sa iniisip niya bago siya nagtakip ng mukha gamit ang unan. Pero bakit ganito kalakas ang tibok ng puso ko? Bakit namumula ako kapag naaalala ko yung mga halik at yakap niya? Saad ni Ilana bago niya paulit-ulit sinasabi sa sarili na imposible namang nahulog na kagad ang damdamin ni Ilana sa binata. Kaagad siyang tumayo upang sumilip sa binata kahit na masakit pa ang kaniyang pagkababae. Nang sumilip siya, kitang-kita doon kung gaano kalaki ang buong villa ni Inigo. Ang laki. Ang swerte naman ng mapapangasawa niya. Wala sa wisyong saad ni Ilana nang may biglang yumakap sa kaniya mula sa likuran. Di maswerte ka. Do you like my villa? Starting now, you'll live here with me. Nakangiting saad ni Inigo habang si Ilana naman ay nagtataka dahil hindi niya man lang narinig na naglakad papalapit sa kaniyang binata. The food is now ready. Dadalhin nila dito. That's it. Pag-aanyaya ni Inigo bago niya hinalikan sa pisngi ang dalaga. Tumango naman si Ilana bago sila nagtungo sa may sofa upang kumain. Maya-maya lang ay pumasok na yung mga maid at may mga dala silang pagkain na nagpatakam kay Ilana. Eat up, Ilana. Kailangan mong magpakabusog at pagkatapos mo dyan ay maligo ka na. Pupuntahan natin si Mr. Lopez Hospital. Saad ni Inigo nang mapansin niyang makakain ng dalaga ang buhok nito dahil sa nakasabukot ito. Eat slowly. Nakakain mo ng buhok mo. Kukuha lang ako ng bony. Saad ni Inigo bago siya nagtungo sa drawer niya at kumuha siya doon ng pang-ipit ng buhok. Bakit may scrunchies ka dito? Sa girlfriend mo yan? Tanong ni Ilana habang iniipitan siya ng binata. No, of course not. Hindi kita aayain magpakasal sa akin kung may girlfriend ako. That's my sister's scrunchie. Bumili siya ng marami last year, tapos iniwan lahat dito sa mansion ko. Paliwanag ng binata kaya naman parang naging komportable na sa kanya si Ilana. Nang matapos silang kumain ay pinaligo na ni Inigo ang dalaga at naligo na rin siya. Nang matapos siyang maligo ay nagbihis na siya at pumunta siya sa kwarto ng ate niya upang ihiram ng dress si Ilana. Nang lumabas si Ilana sa banyo ng kwarto ng binata ay iniintay na siya ni Inigo upang ibigay yung damit. Nakakagulat ka naman, Inigo. Gulat na sad ng dalaga habang nakahawak siya sa dibdib niya. Kinuha ko ito sa kwarto ng ate ko. Wear this dress. And ito namang nasa loob ng box, mga underwear. Ikaw nang mamili. Saad ng binata at tumango naman ang dalaga. Akala ng dalaga ay aalis na si Inigo pero doon siya nagkakamali. Naupo ito sa sofa at kumuha ng libro upang magbasa. Hindi ka lalabas? Nahihiyang tanong ni Ilana dahilan para mapatingin sa kaniyang binata. What for? I already see your body kanina at may nangyari na nga sa atin eh. Wait, where's your ring? Taas kilay na tanong ng binata nang makita niyang hindi suot ng dalaga yung singsing na ibinigay niya. Oh, sorry. Tinanggal ko dahil baka mabasa. Saad naman ni Ilana bago siya pumasok sa loob ng banyo at kinuha niya yung singsing bago isinuot. So what? Hindi naman mangangalawang yan. Kahit ilang beses yung mabasa ay walang mangyayari. Hindi ka ba talaga lalabas? Muling tanong ni Ilana sa binata. No, I'm reading a book, kaya magbihis ka na. Saad ni Inigo kaya naman walang nagawa ang dalaga. Bukod doon ay tama nga naman ang binata dahil totoong nakita na ni Inigo ang katawan niya. Nagsimula nang magbihis si Ilana at hindi niya na lang pinansin ang binata kahit na medyo nahihiya pa siya. Nang matapos nang magbihis si Ilana ay kaagad siyang pumunta sa harapan ng binata. It looks good on you, Ilana. Shall we go now? Tanong ni Inigo at tumango naman ang dalaga. Nagsuot na ng coat si Inigo at lumabas na sila. But before that, bibili muna tayo ng prutas para sa tatay mo. Aniya, bago niya pinagbuksan ang pinto ng kotse si Ilana. Habang nasa biyahe ay pareha silang tahimik at walang nagbabalak na bumasag sa katahimikan. Diyos ko, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kila nanay ang tungkol dito.
Baka magalit sila sa akin dahil dito. Kinakabahang saad ni Ilana sa sarili niya bago siya tumingin sa may bintana ng kotse. Baka sabihin nun nila single lang ako kahapon, tapos ngayon may instant asawa na. Tsaka nung isang linggo lang kakasabi ko lang kay nanay na ayokong mag-asawa. Nakangusong aniya sa sarili. Napansin naman ang binatang pagmuso niya kaya pinisil niya ang pisngi ni Ilana. Stop pouting. You look cute. And it's distracting me. Saad ni Inigo bago siya humawak sa hita ng dalaga habang patuloy sa pagmamaneho. Sandali silang bumili ng mga prutas bago sila dumiretso sa ospital. Huwag ka nang kabahan, Ilana. Ako nang bahalang magpaalam sa ama mo tungkol sa relasyon natin. Saad ng binata habang si Ilana naman ay hindi pa rin mapakali. Hanggang sa nasa tapat na sila ng pinto ng kwarto ng ama ni Ilana. Huminga ng malalim ang dalaga bago niya binuksan ang pinto at pumasok. Ilana, anak, ikaw na pala yan. Masayang saad ni Isabela bago niya niyakap ang anak. Ngunit kagad namang napabitaw si Isabela nang makita niya kung sino ang nasa likuran ni Ilana. Nay, tay, siya po si Inigo Villanueva. Pagpapakilala ni Ilana kay Inigo sa mga magulang at kapatid niya. Hindi makapaniwala si Isabela at Israel sa nakita nila. Kilala at alam nilang ang lalaking pilit na bumibili ng lupa nila ay ang binatang ito. Anong ginagawa mo dito? May halong inis na tanong ni Israel kay Inigo. Good afternoon po, Mr. Lopez. I'm here to pay you a visit with Ilana. Formal na saad ni Inigo bago siya humarap kay Isabela. Mrs. Lopez. Ito po ang mga prutas para kay Mr. Lopez. Nakangiting aniya at kagad namang tinanggap ni Isabela ang prutas na ibinibigay ni Inigo. Bakit ka pa nagpunta dito? Hindi ka pa ba masaya na nakuha mo ng gusto mo? Nakuha mo na ang lupa namin, kaya bakit nandito ka pa? Tanong ni Israel dahilan para mapabuntong hininga si Inigo. To tell you the truth, hindi ko po binili ang lupa ninyo. I really wanted to buy that lot, pero hindi ko binili dahil sa anak ninyo. Pagkukwento ni Inigo dahilan para mapataas ang kilay ni Israel. Pagpasensya nyo na po kung tinago namin sa inyo to, pero matagal na po kaming may relasyon ni Ilana. Hindi ko po alam na ang babaeng minamahal ko ay anak ninyo. Kung hindi pa po nagpunta si Ilana sa bahay ko upang ibenta yung lupa, ay hindi ko pa malalaman. Mahal ko po ang anak ninyo, kaya hindi ko nabibili ng lupa dahil ayaw kong mapalayo siya sa akin. Seryosong sad ni Inigo bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga. Pero, ang dahilan kaya namin ibinibenta ang lupa sa iyo ay may kailangan kaming bayaran. Saad naman ni Isabela. Huwag na po kayong mag-alala tungkol dyan, Mrs. Lopez. Ako na po ang nagbayad. Pero bakit? Wala kang makukuha pabalik kahit bayaran mo yun dahil hindi mo naman binili yung lupa. Saad ni Israel. Wala na po akong ibang hiling kung hindi ang payagan niyo po akong ibigin ng inyong anak. Mahal na mahal ko po si Ilana at siya na po ang babaeng gusto kong pakasalan. Kahit po paluhurin niyo ako sa inyong harapan, ay handa po akong gawin yon para lang po apurbahan niyo ang aming pagmamahalan. Nakita ni Israel kung gaano kadidikado ang binata sa pagmamahal sa kanyang anak, kaya naman napabuntong hininga na lang siya. Wala ako sa posisyon para pigilan ang pagmamahalan niyo. Kaya kung mahal ka talaga ng anak ko at mahal mo siya, wala akong magagawa. Nga pala, tito o tatay na lang ang itawag mo sa akin. Medyo nakakailang kasi pag mister. Saad ng ama ni Ilana bago ito ngumiti. Maraming salamat po tay. Alam ko pong nagsimula tayo ng hindi maayos, pero ngayon ay itatama ko na po yun para sa anak ninyo. Nakangiting sad ni Inigo bago siya tumingin sa dalaga. Ako din, tita o nanay na lang ang itawag mo sa akin. Saad naman ni Isabela. Maraming salamat po, nay. Saad ni Inigo dahilan para mapangiwi si Ilana. Grabe ang acting skills ng lalaking to Ni hindi man lang nagduda ang mga magulang ko dahil sa mga pinagsasabi niya. Manghang sad ni Ilana habang nakatingin siya kay Inigo. Tsaka ang bilis niya Nakikinanay at tatay rin siya sa mga magulang ko. Pumasa siya sa nanay at tatay ko. Ang tanong, papasa ba siya sa kapatid ko? Tanong ni Ilana bago niya inikot ang paningin at nakita niya si Ben na nakasimangot habang nakatingin kay Inigo. Sino ka po? At bakit po ang lapit-lapit niyo ni ate?
Tsaka bakit niyo po tinatawag na nayatay sila nanay at tatay? Hindi ka naman po namin kapatid. Nakangusong saad ni Ben na kumuha sa atensyon nilang lahat. Siya ba yung sinasabi mo sa akin na kapatid mo? Tanong ni Inigo at tumango naman ang dalaga. Napaka-cute na bata naman, pero bakit parang galit siya? Dagdag pa ng binata. Siya ang boyfriend ng ate mo, Ben. Mag-hi ka kay Kuya Inigo mo. Saad ni Isabela pero base pa lang sa ekspresyon ng mukha ni Ben ay halatang ayaw nito. Ayoko. Hindi ako papayag na may umagaw kay ate. Sigaw ni Ben na nagpatawa sa kanilang lahat. Anak, ang ate mo ay nasa tamang edad na para magkaroon ng kasintahan. Saad ni Isabela sa anak pero ayaw talaga nito. Kahit anong pilit nila ay ayaw pumayag ni Ben. Pagpasensyahan mo na yung kapatid ko ha. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Tsaka bata pa kasi si Ben para maintindihan niyang mga ganitong bagay. Saad ni Ilana habang nakasakay na sila sa kotse papauwi. That's okay. As long as okay na tayo sa mga magulang mo, ay okay na rin sa akin. Anyways, ihahatid na lang kita sa mansyon mamaya at may kailangan akong puntahan ngayon. Kapag nagugutom ka ay pwede kang magpaluto sa mga maid o kaya naman ay pwede kang magluto. Ani ng binata habang patuloy siya sa pagmamaneho. Nga pala, habang wala tayo ay inutusan ko yung assistant ko na ibili ka ng mga kakailanganin mong gamit. Mga damit, bags, and heels. You'll be using that next month sa birthday party ng dad ko kung saan ipapakilala kita sa family ko. Binili rin kita ng mga pambahay at mga pangalis na damit. Hindi pa masyadong madami pero I think that's enough for your walk-in closet. Dagdag pa ng binata na nagpagulat naman kay Ilana. Ilang minuto lang ang nakalipas ay tuluyan na silang nakarating sa mansyon. Pumasok sila sa loob at dinala ni Inigo ang dalaga sa kwarto niya. Wow! Ang laki naman! Tsaka color pink. Masayang saad ng dalaga bago siya umupo sa kama na kulay pink din. I'm glad you like it. Na-figure out ko na mahilig ka sa kulay pink. Because of your underwear and bra. Kaya pinapalitan ko sa mga maid yung bedsheets. Pero yung wall ay matagal ng pink. This used to be my sister's bedroom bago pa siya lumipat dun sa kwarto niya sa taas. Paliwanag ni Inigo. Para namang nag-slow-mo ang mundo ni Inigo nang yakapin at pasalamatan siya ni Ilana. Always welcome. Nakangiting sad ni Inigo bago niya hinaplos ang ulo ng dalaga. It's already 7 p.m. Kaya alis na ako. Pumunta ka na lang sa kitchen kapag nagugutom ka. Rest and sleep well. Saad ng binata bago niya hinalikan sa noo si Ilana at umalis. Para namang kamati si Ilana nang mamula siya dahil sa hiya at kilig na nararamdaman niya. Umalis na kagad si Inigo at naiwan sa mansyon si Ilana. At dahil nagugutom siya, ay kagad siyang nagtungo sa may kusina upang kumain. Mabait at approachable ang mga maid dito. Kaya naman naging komportable kagad si Ilana sa mansyon ni Inigo. Nung matapos kumain ng dalaga, ay kagad siyang nagtungo sa kwarto niya. Nakita niya yung mga bagong damit at kumuha siya ng pantulog doon. Ang ganda naman ng sleepwear na to. Ay teka, may tag pa. Mating na ng pre. Hindi na natapos ni Ilana ang sasabihin niya nang makita niya yung presyo. Sana pala hindi ko na lang tiningnan yung presyo. Tsaka bakit parang ang mahal naman ito? Halos 10 piraso pa naman yung nandito. Pantulog lang ganito kamahal? Hindi makapaniwalang saad ni Ilana bago niya tinanggal yung tag. Nang maisuot niya na yung pantulog, ay kagad siyang nahiga upang magpahinga na. Mahimbing siyang nakatulog makalipas ang ilang minuto lang. 5:00 ng madaling araw nang magising si Ilana. Kaagad siyang lumabas upang mag-umagahan. Nagtanong siya sa mga maid kung nakita ba nila si Inigo pero hindi pa daw ito umuuwi. Dahil doon ay medyo nag-alala ang dalaga. Nasaan kaya siya? Tanong ni Ilana na kasalukuyan nagsusuklay ng buhok. Kasalukuyang 6:00 na ng umaga at balak niyang pumunta sa ospital dahil wala siyang magawa dito sa mansyon. Good morning ma'am, may pupuntahan po ba kayo? Tanong ni Kiko, ang driver ni Inigo. Good morning po. Opo, pupunta po ako sa ospital. Bati pabalik ng dalaga kay Kiko. Ganun po ba? Sige, ihahatid ko na po kayo.
Bilin po sa akin ni Sir Inigo na kapag may pupuntahan po kayo, ay akong maghahatid at susundo sa iyo. Paliwanag niya kaya naman pumayag na si Ilana na magpahatid sa kanya. Pinasakay na siya sa loob ng kotse at nagsimula ng magmaneho si Kiko. Tahimik lang si Ilana sa biyahe dahil iniisip niya si Inigo. Gusto ko sanang tawagan si Inigo kaso hindi ko alam kung ano ang number niya. Nasa na kaya siya ngayon? Sana nakatulog siya ng maayos. Saad ni Ilana sa sarili habang nakatingin siya sa binata. Si Inigo nang ang laman ng isip niya kaya naman hindi niya napansin na nakarating na sila sa may tapat ng ospital. Ma'am. Ma'am, kanina pa ho tayo nasa harap ng ospital. Hindi po ba kayo bababa? Tanong ni Kiko dahilan para mabalik sa wisyo ang dalaga. Sorry. Nawala ako sa wisyo. Maraming salamat sa paghatid, Kiko. Nakangiting saad ni Ilana. Walang anuman po, ma'am. Nga po pala, isinulat ko sa papel na ito ang number ko para kapag magpapasundo po kayo ay tatawagan niyo na lang po yan. Saad ni Kiko at tumango naman bilang pagrespondi si Ilana bago ito pumasok sa loob ng ospital. Napabuntong hininga na lang si Ilana bago niya binuksan ang pinto ng kwarto ng kaniyang ama. Nay, kumusta na pong pakiramdam ni tatay? Biglang napatigil sa pagsasalita si Ilana nang senyasan siya ng nanay niya na tumahimik. Para siyang tinamaan ng pana ni Cupido nang makita niya si Inigo na kasalukuyang natutulog sa sofa habang nakapatong dito si Ben na kasalukuyang natutulog rin. Nandito siya? Gulat na tanong ng dalaga. Oo, inihatid ka lang ata niya kagabi at bumalik agad siya dito. Natutuwa kami ng tatay mo dahil gumawa pa talaga siya ng paraan para makuha ang loob ng kapatid mo. Tingnan mo, close na sila. Nakangiting sad ni Isabela habang pinagmamasdan nila ang binata at si Ben. Hindi napigilan ng dalaga na mapangiti dahil sa nasaksihan niya. Hindi niya inaakalang mag-e-effort ng ganito si Inigo lalo na't nagpapanggap lang naman silang dalawa. Mukhang maayos at dedikadong lalaki ang nakuha mo, anak. Boto na kami ng tatay mo sa kanya. Nakangiting sad ni Isabela dahilan para mamula si Ilana. Kung hanggang dulo kami pa rin, pwede niya kasing i-end ang deal kahit anong oras niya gusto. Kaya naman wala pang kasiguraduhan. Saad ni Ilana sa sarili niya bago ito tumingin sa binata. Nag-uusap sila nang biglang nagising si Ben at bumangon ito. Ate! Aniya bago yumakap kay Ilana. Mukhang okay na kayo ni Inigo ah. Anong nangyari? Tanong ni Ilana. Wala naman po, pero sobrang bait po ni Kuya Inigo. Boto na po ako sa kanya as magiging asawa mo po. Nakangiting sad ni Ben na nagpatawas sa kanila. Kami rin. Boto na kami kay Inigo bilang asawa mo, anak. Sana kayo na hanggang huli. Saad naman ni Israel. Sana nga hanggang huli. Aniya sa sarili. Habang pinagmamasdan ni Ilana ang sarili ay hindi niya mapigilang mapaisip. Bakit naging ganito? Bakit ganito kalakas ang tibok ng puso ko kapag nakikita ko siya? Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Ano bang nangyayari sa akin? Sunod-sunod na tanong ng dalaga sa sarili niya. Tanghali na nang magising si Inigo at nakakain na sila ng tanghalian. Pinakain na rin kagad ni Ilana ang binata at kumain naman ito. Sa bawat paglipas ng araw ay sobrang saya palagi ng dalaga. Bukod kasi sa maayos ang paninirahan niya sa mansyon ni Inigo, ay palagi pa silang magkasama. Kung sa totoong magjowa ay matatawag na quality time. Isinasama palagi ni Inigo ang dalaga sa mga pinupuntahan niyang party, pati na rin sa mga outing kasama ang pamilya niya. Siya ba yung sinasabi mo sa amin, anak? Napakagandang dalaga naman ng fiancé mo, anak. Masayang sad ng ina ni Inigo habang pinagmamasdan niya si Ilana. Yes, Mom. She's my fiancé. Or could be a future wife. Nakangiting sad ni Inigo bago siya tumingin kay Ilana. That would be perfect. Ang galing mo talaga, anak. Marunong kang pumili. By the way, I'm Divine, Inigo's mother. Pagpapakilala ng ina ni Inigo kay Ilana. Hello po, ma'am. I'm Ilana Vinis Lopez.
Ano ka ba naman, Iha? Just call me Tita Divine or pwede rin namang Mommy Divine since you're the future wife of Inigo. Saad ni Divine. Soon po, Tita. Ma'am nang itatawag ko sa'yo. Sagot naman ni Ilana. Kasalukuyan silang kumakain ng lunch. I have work to do, Ilana. Baka hindi ako makasama sa mga activities na gusto niyong gawin dito sa beach. Saad ni Inigo habang nagtitipa siya sa laptop niya. Okay lang. Hindi na lang rin ako sasama. Yan ang sinabi ng dalaga ngunit makalipas ang ilang minuto ay nasa labas na siya habang naka-swimsuit at blazer. Ang gaganda ng dala mong swimsuit, Devi. Tingnan mo naman bagay na bagay kay Ilana. Masayang saad ni Divine habang naglalakad sila papunta sa bangka. You're right about that, Mom. Now I know kung bakit baliw na baliw si Kuya sa kanya. Natatawang saad ni Devi. Sumakay sila sa bangka at nag-ikot-ikot. Pumunta sila sa isa pang isla na malapit sa beach na yon at doon nag-food trip at nag-ikot-ikot. Ang ganda dito at sobrang nakaka-enjoy pero mas masaya siguro kung nandito si Inigo. Nakangusong saad ni Ilana habang umiinom siya ng buko. Kasalukuyan siyang naka-black two-piece at bikini cover-up blazer dahil yun ang pinasuot sa kanya ni Divine. Hi, Miss. Biglang pagtawag sa kanya ng kung sino. Hello? May kailangan ka ba? Tanong ni Ilana nang mapatingin siya sa taong nasa harapan niya. Wala naman. Napansin ko lang na tulala ka. Aside from that, you caught my attention. Nakangiting anito dahilan para mapangiwi si Ilana. Talaga ba? Nabigla't hindi makapaniwala si Ilana dahil sa sinabi ng lalaki. Akmang magsasalita ng lalaking yon nang may biglang pumulupot na kamay sa bewang ng dalaga. Baby, nandito ka lang pala. Mabuti na lang at nakarating kagad ako dito at mukhang may ibang mga tao nang nagiging interesado sa'yo. Saad ni Inigo bago niya sinamaan ang tingin ng lalaking yon. Nang dahil sa ginawa ni Inigo ay umalis na ang lalaki at wala na itong sinabi. Sabi na, hindi advisable ang pagsusuot ng ganyan dito Masyadong maraming mga manyak at mga agaw. Saad ni Inigo bago niya hinubad ang suot niyang t-shirt at inabot niya ito kay Ilana. Oh, kuya, dito ka pala? Akala ko ba nagtatrabaho ka? Tanong ni Devi habang isinusuot ni Inigo kay Ilana ang t-shirt niya. I told you, Devi, wag mo siyang pagsuotin ng two-piece. Muntik pa tuloy ako maagawan ng fiancé. Inis na asik ni Inigo habang si Ilana naman ay hindi makapagsalita. Napaka-protective mo naman, kuya. Sa bagay, kung ako ang nasa pwesto mo, hindi ko rin nahayaang may umagaw pa sa akin kay Ilana. Nakangusong saad ni Devi bago siya sinamaan ng tingin ni Inigo. Since nandito ka na rin naman, i-enjoy na natin ang paglilibot dito. Pag-aaya ni Divine at sumang-ayo naman sila. Nagpunta sila sa mga bilihan ng iba't ibang pagkain at nag-ikot-ikot hanggang hapon. Sobrang saya nila at talaga namang na-enjoy nila ang araw doon sa isla na yon. Ang ganda ng lugar na to, no? Oo naman. It's fun to be here for a while. Nakangiting saad ni Inigo habang nakaupo sila sa may buhangin at nakasandal sa kanyang dalaga. Sobrang peaceful at nakaka-relax dito. Balik tayo dito, ha? Saad ni Ilana na nagpangiti kay Inigo. Should I buy this island? Hoy, sabi ko babalik tayo dito. Hindi ko sinabing bilhin mo. Kamahal-mahal ng ganito Sagot ni Ilana. So what? Money's not an issue for me, Ilana. Ika'y magtigil, Inigo. Teka, mag-aalas 4 na. Tara na at baka hindi na tayo makabalik doon. Hindi na natapos ni Ilana ang sinasabi niya nang halikan siya sa labi ni Inigo. Okay, let's go. Aniya na para bang wala siyang ginawa at tumayo na. Namula naman sa hiya si Ilana bago siya tumayo rin at nagtungo na sila sa may meeting spot nila ni Divine at Devi. Mag-aalas 5 na nang makarating sila sa isla kung nasaan ang hotel nila at nagbihis at kumain na sila ng dinner. Kasalukuyang nakahiga si Ilana nang buksan niyang social media account niya dahil may nag-notif sa cellphone niya. Halos mapangang siya sa gulat nang makita niyang iminayday ni Inigo ang litrato nilang dalawa na naglalabing-labing sa may buhangin. Napangiti naman si Ilana dahil sa ginawa ni Inigo. Napaka-unexpected nito Akala ko kasi imposibleng maipost niya ako sa mga social media account niya.
Saad ni Ilana sa sarili nang lumabas si Inigo sa loob ng banyo. Kasalukuyang kakatapos lang nitong magbihis ng pantulog at humiga na siya sa kama. I'm tired, Ilana. We did a lot of activities today. Nakangusong aniya bago siya yumakap sa dalaga. Nag-enjoy ka ba? Yes, of course. Kasama kita eh. Maybe next time we go back here, we should bring your parents and Ben. Sigurado ako mag-i-enjoy yun. Napapangiti na lang si Ilana tuwing ini-include ni Inigo ang pamilya niya sa usapan nilang dalawa. Nag-usap lang silang dalawa hanggang sa makatulog na si Inigo habang nakayakap kay Ilana. Masaya at panatag ang loob ni Ilana tuwing kasama niya si Inigo. Parang ang mag-asawa ng turing nila sa isa't isa kahit na hindi pa sila ikinakasal. Maayos naman ang lahat hanggang sa naging busy si Inigo sa trabaho niya. Bukod kasi sa isa siyang mayamang hasyendero, ay meron din siyang minamanage na mga kumpanyang pagmamay-ari niya. Mag-aalauna na ng madaling araw. Nasaan na kaya si Inigo? Nag-aalalang sad ni Ilana sa sarili niya habang nakaupo siya sa sofa. Sa totoo lang ay antok na siya pero ilang araw na niya kasing hindi naaabutan si Inigo kaya napagpasyahan niyang antayin ngayon ang binata. Halos kalahating oras pang nakalipas bago siya nakarinig ng busina ng kotse. Hudyat na nandito na ang binata. Kaagad siyang tumayo sa kinaupuan niya at binuksan niya ang pinto upang salubungin ang binata. Why are you still awake? Iyan ang salitang unang sinabi ni Inigo nang makita niya si Ilana. Inaantay kita. Ilang araw na kasi kitang hindi naaabutan dito. Saad naman ni Ilana bago siya tumungo. Ngayon nakita mo na ako. Matulog ka na. Pero hindi na natapos ni Ilana ang sasabihin niya nang unahan na siya ni Inigo. Wag ngayon, Ilana. I'm tired and exhausted. Kaya wag mo muna akong abalahin. Matulog ka na. Napatango na lang si Ilana dahil sa sinabi ng binata at kagad siyang umalis doon. Kailangan ko na lang muna siyang intindihin siguro dahil sa dami ng ginagawa niya. Sana hindi na siya galit bukas. Saad ni Ilana sa sarili niya bago siya humiga sa kama at pinilit niya ang sariling makatulog. Sa bawat paglipas ng araw ay nagpatuloy ang pangyayaring yon. Umabot ng halos 2 buwan na laging busy si Inigo. Bukod doon ay palagi pang nahihilo si Ilana tuwing umaga, kaya naman palagi na lang siyang naiirita at minsan nasisigawan niya yung mga maid. Humihingi naman kagad siya ng sorry dahil hindi niya ito sinasadya. Kasalukuyang naglalakad pababa sa hagdan si Ilana sa kalagitnaan ng gabi dahil sa nauuhaw siya. Akmang papasok na siya sa loob ng banyo nang makarinig siya ng 2 taong nag-uusap. Ella, nakita mo rin ba yung nakita ko kanina? Pumunta si Ma'am Samantha dito at nag-usap sila ni Sir Inigo. Bukod doon ay umalis pa sila ng magkasama. Sa tingin mo ba magbabalikan na sila? Tanong ng maid na nagngangalang Winnie. Pero hindi ba may fiancé na si Sir Inigo? Si Ma'am Ilana? Huwag naman sana dahil ang bait-bait ni Ma'am Ilana. Saad naman ni Ella. Ano ka ba? Bago ka lang kasi. Alam mo bang mahal na mahal ni Sir Inigo si Ma'am Samantha? Malay mo baka ginawang rebound lang ni Sir Inigo si Ma'am Ilana. Ang sakit nun. Anito, dahilan para mapako si Ilana sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Huli na nang mapagtanto niyang tumutulo na ang mga luha niya dahil sa kaniyang narinig. Kaagad siyang bumalik sa kwarto niya at doon niya ipinagpatuloy ang pag-iyak. Kung ganun lang pala ako sa kanya ay wala na akong dahilan para manatili dito. Lumuluhang sad ni Ilana bago siya kumuha ng papel at ballpen. Sumulat siya ng letter kay Inigo at inimpake niyang mga gamit niya at umalis na siya doon. Tuwing 3:00 kasi ng madaling araw ay kumakain ng mga gwardya kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makaalis ng walang nakakaalam. 8:00 na ng umaga nang makauwi si Inigo sa mansyon nila. Ngayong araw ang simula ng pahinga niya ng kalahating taon. Kaya siya sobrang busy nung nakaraan ay ginawa na niya lahat ng trabaho niya para naman matagal silang magkabanding ni Ilana. Hays, mabuti na lang at napaalis ko na si Sam dito kahapon. Baka kung ano pang isipin ni Ilana kapag nakita niya yon. Pumunta ba naman dito para lang makipagbalikan? Aba, bahala siya sa buhay niya. Si Ilana na ang mahal ko. God, I badly wanted to cuddle with her already. Nakangusong sad niya sa sarili bago siya pumasok sa kwarto niya, ngunit wala doon ang dalaga.
Para siyang tinamaan ng kidlat nang makita niyang walang laman ang cabinet ni Ilana. Dahil doon ay nagsimula na siyang magpanik habang tinatawag niya ang pangalan ni Ilana. "Where the hell are you, Ilana? Please don't do this to me. Where are you? Please tell me this is just a prank." Lumuluhang sad ng binata nang mahagip ng mata niya ang papel na nasa kama nila. Kaagad niyang binuksan yon at binasa. "Dear Sir Inigo, maraming salamat sa lahat ng mga naitulong at ginawa niyo sa akin. Sa bawat araw na kasama kita ay naging masaya at makulay ang buhay ko. Gusto ko nang mag-resign bilang fiancé mo. Huwag kang mag-alala dahil babayaran ko lahat ng nagastos niyo sa akin at sa pamilya ko. Maghahanap lang ako ng trabaho at unti-unti ko yung babayaran. Sobra akong nag-enjoy na makasama ka. Pero hindi ko talaga kayang magmahal ng taong iba pa rin palang mahal. Alam ko namang si Samantha pa rin yung mahal mo. At sana maging masaya kayong dalawa. Mahal na mahal kita." No. This is just a misunderstanding, Ilana. I don't love her anymore. Please, you misunderstood it. Lumuluhang sad ni Inigo nang biglang bumukas ang pinto. "I heard screaming. What's happening, kuya?" Gulat na tanong ni Ian nang makita niyang humahagulgol ang kuya niya. "Si Ilana. She left me, Ian. Akala niya mahal ko pa si Samantha. She misunderstood it. Nakita niya kami ni Samantha kahapon." Humahagulhol na saad ni Inigo. "I want to see her, Ian. I love her, Ian. I don't want to lose her." Saad nito habang pinapakalma siya ng kaniyang kapatid. "Oh God, anong ginawa mo sa kapatid ko, Ilana? Hindi man lang to naglupasay ng ganito nung iniwan to ni Sam. I have to find you." Saad ni Ian sa sarili niya bago niya kinuha ang cellphone niya at humingi siya ng tulong sa mga kaibigan niya. Sa bawat paglipas ng araw ay sa bahay muna ng kaibigan niya na nirahan si Ilana. Nasa Manila pa rin siya ngunit sinigurado niyang hindi siya mahanap ni Inigo dito. Iniintay niya lang yung pinsan niyang galing abroad na pauwi ng Pilipinas sa 1 linggo at sasabay siya doon papunta sa bahay nito sa probinsya. Hindi mawala si Inigo sa isipan niya, ngunit pilit niya itong kinakalimutan. Sa kabilang banda naman ay parang nawala ng saysay ang buhay ni Inigo nang iwan siya ni Ilana. Ipinapahanap na ni Ian ang dalaga pero hindi niya pa rin makita ito, kaya naman hindi na niya alam ang gagawin sa kuya niya. Kumatok siya sa pintuan ng kwarto ni Inigo bago pumasok. "What?" Walang emosyong sad ni Inigo. "Kuya, tama na ang pag-inom. Mamamatay ka kapag pinagpatuloy mo yan. Ipapahanap ko na si Ilana, kaya itigil mo na yan. Maawa ka naman sa katawan mo, kuya." Saad ni Ian bago niya inagaw ang alak kay Inigo. I can't help it. Hindi ako mapakali. I want to see her. I want to hug her. I want to be with her. Ayoko nang mawala pa siya sa akin, Ian. Napabuntong hininga na lang si Ian dahil sa kalagayan ng kuya niya. Akmang ibababa na niya ang alak sa may lamesa nang tumunog ang cellphone niya. "Hello bro, I finally tracked down Miss Ilana's location. I'll send the address to you. And bilisan niyo dahil papalis na sila in 30 minutes. Balita ni Oscar bago niya sinend ang location ni Ilana kay Ian. "Kuya, get up. We already know kung nasan si Ilana. She's still here in Manila. Tara na at baka hindi na natin siya maabutan." Pag-aaya ni Ian. Para namang nabuhay ng loob ni Inigo nang dahil sa kaniyang narinig. Kaagad silang nagbihis at pumunta sa bahay kung nasaan si Ilana. Papalabas na si Ilana sa gate ng bahay nang mapatigil siya dahil sa kaniyang nakita. Kasalukuyang naglalakad papunta sa gawin niya si Inigo, kaya naman pumasok agad siya sa loob. "Jana, itago mo ko. Nakita ko si Inigo sa labas. Itago mo ko." Aniya dahilan para mapabuntong hininga si Jana. "Kahit na magtago ka, alam nilang nandito ka." Anito dahilan para magtaka si Ilana. "Ilana." Pagtawag ni Inigo sa pangalan ng dalaga na nagpataas sa balahibo niya. Walang nagawa si Ilana kung hindi humarap sa binata habang nakatungo. Kaagad siyang niyakap ni Inigo at humagulgol ito habang nagsusori. "Wala namang namamagitan sa amin ni Samantha. Maniwala ka sa akin. Promise, pinaalis ko lang siya kaagad nun dahil baka ang ibang isipin mo." Pagpapaliwanag ni Inigo habang nakayakap pa rin siya kay Ilana. "Siya yung first love mo, hindi ba? Narinig ko sa mga maid mo na mahal mo daw si Samantha. That was before I met you. Pero nagbago yun simula nang makilala kita.
Ikaw ang gusto ko, Ilana. Ikaw ang mahal ko. Pag-amin ng binata dahilan para maluha na rin si Ilana. It's just a misunderstanding, Ilana. Dapat kinausap muna ako. Muntik na ako mabaliw simula nang umalis ka. I don't want to lose you, Ilana. I love you so much. Dagdag pa ni Inigo kaya naman walang nagawa ang dalaga. Sangayon ako dyan. Inom siya ng inom hanggang hindi na siya makagalaw dahil sa sobrang lasing. I know you're upset, Ilana. But I know better than anyone when my brother is serious. And he is serious about you. Saad naman ni Ian na kasalukuyang nakaakbay kay Jana. Teka, bakit kayo magkayakap? Taas kilay na tanong ni Ilana sa kanila. Oh, sorry Ilana. Hindi ko pa pala nasabi sa'yo. Si Ian ang boyfriend ko. Saad ni Jana dahilan para mabigla si Ilana. Ilana Vinis Lopez. Wala na akong pakialam sa deal natin at sa kontrata. I just want to be with you forever. I don't have a ring right now, but I can easily get it for you later. So please, will you marry me? Pagpupropose ng binata. Mukhang seryoso ang binata at mukhang mahal niya talaga ang dalaga. Kaya naman, sinagot na kagad siya ni Ilana. Oo naman, Inigo. I will marry you. Saad ni Ilana bago siya hinalikan ni Inigo sa labi. Para namang bulati na binudbura ng asin si Jana at Ian nang makita nila ang kissing scene ni Ilana at Inigo. Makalipas ang ilang buwan ay masaya silang nanirahan sa bahay ni Inigo. Bukod doon ay nalaman na rin nila na kaya pala nahihilo at nagsusuka si Ilana ay dahil nagdadalang tao na siya. Hindi na nakakapagtaka nung hindi pa ako busy. Nakaka 3 times a day tayo eh. Hindi na natapos ni Inigo ang sasabihin niya, nagtakpa ni Ilana ang bibig niya. Kaya naman pala nabuntis ang kaibigan ko eh. 3 times a day ba naman? Ano yan, pagtututbrush? Natatawang saad ni Jana. Congratulations sa inyong dalawa. More babies to come pa sana. Saad naman ni Ian. Hindi pa nga ako nanganganak tapos more babies ka agad. Grabe ka naman, Ian. Nakangusong saad ni Ilana dahilan para magtawanan silang lahat doon. 4 na buwan ang tiyan ni Ilana nang ikasal silang dalawa. Gusto ni Inigo na ikasal kagad sila para daw wala nang umagaw kay Ilana mula sa kanya. Ingrande ang kasal nila dahil parang palasyo ang reception nila at maraming pagkain. Matapos ang kasal ay nag-focus sila sa pagbubuntis ni Ilana. Moody, palaging tulog at palaging gutom si Ilana. Kahit na palagi niyang inaaway si Inigo ay hindi ito lumalaban sa kanya. Humingi na lang ito ng sorry at hinahalikan niya ang asawa niya. Para sa kanya, ay sulit naman ang pagsusungit ng asawa niya dahil bukod sa lalaki ang anak nila, ay siya pa ang kamukha nito. Tingnan mo yung kilay, ilong, mata at labi. Akin yung mukha, hindi ba? Paano ba yan? Talo ka, mahal. Mas malakas talagang dugo ko sa'yo. Masayang sad ni Inigo habang proud na proud sa sarili. Kasalukuyang kakatapos lang manganak ni Ilana at nagpapahinga ito. Pinangalanan niyang Ice Ranvier ang anak nilang dalawa ni Inigo. Oo nga anak. Hindi ikaw ang kamuka. Saad ni Israel na nagpatawa kay Ben. Aray, ikaw ang nagbuntis pero hindi ikaw ang kamuka. Saad ni John bago umarte na parang nasasaktan. Anong magagawa ko ay malakas ang dugo ng lalaking yan? Nakangusong saad ni Ilana habang tinatawanan siya ng asawa niya. Okay lang yan mahal. Since ako ang may minimi kay Iceron, gawa pa tayo ng isa kung gusto mo ng minimi mo. Saad ni Inigo na nagpatawa sa kanilang mga nandoon. Pahinga muna mahal, ang hirap kayang magbuntis. Sagot naman ni Ilana bago niya sinenyasan si Inigo na ilapit sa kaniyang anak nila. Pinagmasdan niya ito at napangiti dahil sa sobrang gwapo nito. Magpasalamat ka, gwapo ka at nakuha sa iyo yun ang anak mo. Thank you mahal. Sobrang saya ko ngayong araw. Being with you and our baby Iceron complete my day. I love you Ilana. Malambing na saad ni Inigo. I love you too, Inigo. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Saad naman ni Ilana bago niya hinalikan sa labi si Inigo. Ehem. In case nakalimutan yung dalawa, nandito kami oh. Wag naman sana sa harapan namin, oo. Napatigil sila sa paghahalikan nang magsalita si Jana bago nagtawanan. Yan ang mga pangyayari sa buhay ni Ilana. 4 na taon na ang nakalipas. Ngayon ay 4 na taong gulang na si Iceron at nagdadalang tao ulit si Ilana para sa ikalawang anak nila ni Inigo. Masaya at payapa ang buhay nilang dalawa. Isang hindi inaasahang pag-ibig na nagsimula sa away pero nagtapos
sa pagmamahalan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.